malakas daw ang mga ebidensyang makapagsasabing mayroong ugnayan ang ni-raid na Pogo Hub sa Porac, Pampanga mula ho sa Pogo Hub na nauna ng sinalakay sa Bamban, Tarlac. Ngayong mas malaki nga ho yung compound na tinututukan ngayon sa Porac, sinabi sa panayam ng Brigada News FM Manila kay Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC spokesperson Winston Casio na may ebidensyang related daw ho yung dalawa. Una nang sinabi ni Casio na magugulat daw ang publiko sa oras sa i-anunsyo na ng kinaukulang ahensya kung sino ang nasa likod ng mga Pogo Hubs na ito. Ayon sa mga dokumento, mayroong mga pagkakaugnay-ugnay ang dalawang pogong bagong na-raid. Yung doon po sa may Bauco compound at ito nga po dito sa may Lucky South 99. Nakakabigla at nakakabahala, nakakatakot din yung mga koneksyon ng mga kriminal na nagsasama-sama para gumawa ng kabulastugan dito sa Pilipinas. Muli ring nabanggit ni Casio na malalim na ang impluensya at kapit ng mga Pogo Hubs ito kahit patuloy pa rin silang nakapag-ooperate. Mula nga ho kahapon, meron pa raw silang mga naririnig na boses ng babae na mistulang humihingi ng tulong. Susuyurin din umano nila ang mga posibleng mga tunnels na nasa ilalim ng Pogo Hub na ito sa Pampanga. Yung isang nakakarimarim na aspeto nito ay yung napakaraming mga katawan ng mga foreign-looking individuals na natatagpuan. Kung sa sobrang lala, napakalala na ho ng problema. Medyo kakaiba. Sa gitna ng pagdududa tungkol sa pagka-Pilipino ni Banban Mayor Alice Go, naniniwala ang mga residente sa Barangay Virgen de los Remedios na tunay na Pilipino ang kanilang alkalde. Sa barangay na ito lumaki at nakitira si Mayor Go. Ang mayor po namin, tunay na Pilipino. Dito po siya nakatira sa BBR. Meron po siyang farm doon. Doon na po siya lumaki. Tinuro pa ng isang residente sa News 5 ang lupaing pagmamayari ng pamilya ni Go. Madalas daw nilang nakikita doon si Go noong 7 taong gulang pa lang siya. Nagkikipaglaro sa kapitbahay, yung anak ng kapitbahay namin doon. Doon sa bukid nila doon. Bago raw tumakbo bilang mayor ng Bamban, pagbababoy raw ang hanap buhay ng alkalde sa lugar. Hindi naman matanggap ng ilang residente ang pambabatikos sa kanilang mayor. Sobrang bait niya. Wala naman po kaming nakitang pangit sa kanya. Puro maganda, sir. Kaya napapayak po kami. Kaya kung pwede lang po pumunta doon sa Manila para kukunin namin para tulungan namin siya. Sinumitin na raw ng COMELEC sa Senado ang Certificate of Candidacy ni Go noong 2022. Parte ito ng investigasyon ng mga senador sa pagkakasangkot ng alkalde sa operasyon ng Pogo sa Bamban. Matatanda ang question noon ni Senator Risa Hontiveros kung bakit 2021 lang nagparehistro bilang botante si Go, 1 taon bago siya tumakbo bilang mayor. Ipinagtaka rin ng ilang senador kung bakit 17 years old na si Go nang iparehistro ang kanyang birth certificate. Pero ayon sa COMELEC, wala namang question noon sa COC ni Go. Sa Certificate of Candidacy, may declaration doon, I am a citizen of the Philippines. Kung mapapatunayan na hindi naman pala talaga siya Filipino citizen, ay siya po ay pwedeng maging liable o makasuhan ng perjury. Pero again, hindi po nire-require ng ating batas na magsasubmit ng dagdag na dokumento para lang patunayan na ikaw ay of age, wala pong birth certificate requirement, para lang patunayan na ikaw ay Filipino citizen. Dagdag pa ng COMELEC, hindi parte ng kanilang tungkulin na tingnan kung totoo ang deklarasyon ng mga COC ng kandidato. Ang COMELEC po ay ministerial ang duty namin. Ano po ibig sabihin? Wala po kaming karapatan na tumanggi sa pinafile na Certificates of Candidacy. Kahit pa nga maaaring mali ang deklarasyon o nagsisinungaling, maliban na lang kung later on may magpapile po ng disqualification. Wala raw mangyayari kahit na pumayag si Bamban Mayor Alice Guo na magpa-DNA test. Kasama ang itinuturong nanay nito na si Wen Yilin. Ito ang binigyang diin ni Senador Sherwin Gatchalian dahil wala na umano si Wen Yilin sa Pilipinas at nakalipad na ito ng China. Sa panayam ng Brigada News FM Manila kay Gatchalian, sinabi nitong pwede kasing hindi na bumalik si Wen Yilin sa bansa. Si Wen Yilin ay isang Chinese at kumbaga umuwi lang siya sa sarili niyang bansa at pwede niya siyang wag bumalik dito. Hindi natin mapipilit siyang bumalik dito. Kaya kahit na pumayag siya at sinabi niyang payag siya, kung wala naman po yung si Wen Yili, wala rin mangyayari.
Samantala, tinitingnan umano ng Senate Committee ang pagkakaroon ng isa pang investigasyon para magkaroon din ng committee report. Pagpupulungan pa niya ng komite kung saan ang magiging focus ng naturang investigasyon. Tingin namin isa pang investigation ang pwedeng gawin para makagkaroon na ng committee report. At yan ay pag-uusapan pa ng committee kung anong ifo-focus natin dito sa susunod na investigation. Hindi raw maitatanggi ni suspended Mayor Alice Go ang koneksyon niya sa mga na-raid na Pogo Hub sa Bamban, Tarlac noong Marso. Ayon kay Senator Win Gatchalian, sa mga dokumento pa lang tulad ng application sa linya ng internet nakapangalan na kay Go. Naunang sinabi ni Go na binenta niya ang Baofu compound na pinagtayuan ng Pogo sa isang negosyante bago pa raw siya tumakbo sa pagka-alkalde noong 2022 local elections. Pero para kay Gatchalian, malinaw na itinayo ang Baofu compound para makapasok ang Pogo sa Bamban. Siya yung presidente nitong korporasyon na ito. Kaya lahat ng dokumento itinuturo na meron siyang active participation para mabuo itong Pogo. Bukod dyan, may ebidensya rin daw na nag-uugnay kay Go sa mga sindikato. Lumalabas na merong konkretong ebidensya na may link siya sa mga criminal syndicates na nag-organize nitong Pogo sa Bamban. So meron siyang link dito sa mga organized crime. Ipinagtataka naman ni Gatchalian ang umano'y bigla ang pagkamatay ng engineer ng Howley Builders Construction Company na nagtayo sa Baofu land ni Go. Sinek namin yung building permit na ang nag-apply si Alice Go at ang nakasulat doon sa contact engineer, isang engineer na nangangalang GM Turla. Well, kung si Engineer Turla buhay pa, sigurado malalaman natin sino yung mga nagpagawa sino yung contractor o mga Chinese engineer na gumawa nung Pogo Hub sa Banban. But since wala na siya, hindi na natin malalaman yan. No? Ikinadismaya rin ni Gatchalian ang sinabi raw ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC na hindi nila matrace kung paano nakapasok ang 6 na bilyong piso na ginamit para sa pagpapatayo ng Baofu land ni Go. Trabaho nila mahanap itong source ng money laundering. Trabaho rin nila na malaman sino itong money launderers. Trabaho nila malaman kung paano nakapasok dito, sino nakatanggap at sino nagbayad. Ngayon, parang bula No? Hindi mahanap yung contractor, hindi mahanap kung anong bangko ang ginamit, hindi mahanap kung sino tumanggap ng pera. 2024 na ngayon, yung perang 6.1 billion, tuloy-tuloy na pumapasok dito yan, pero hindi nila na-detect. Kaya I'm quite disappointed with AMLAC na hindi nila na-detekto. At even kahapon, wala silang sagot. Sa gitna ng issue sa mga Pogo, naalarma na si Gatchalian sa lumalalim at lumalawak na operasyon ng mga Pogo sa bansa. Sa kanilang executive session kahapon, nadiskubre raw nila sa Pogo Web na inilahad ng mga intelligence agency na may mga politiko, pulis at taga-immigration na sangkot sa Pogo. Pati mga sindikato, nakipagsabwatan na rin daw. Yung kanilang galamay, umaabot na ngayon, kasama na yung mga lokal na criminal syndicates. Nakakatakot to dahil pera ng mga foreign criminal syndicates, pumupunta na dito, pinupondohan nila yung local criminal syndicates. Kaya nagsasanib puwersa na itong mga masasamang elemento. Hindi na maibahagi ng senador ang iba pang detalye tungkol dito dahil daw sa confidentiality. Tulad ni Senator Risa Ontiveros, naniniwala si Gatchalian na napapanahon ng paalisin ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga Pogo sa bansa. Lumalawak na yung kanyang galamay. At ang kinakatakutan ko, baka umabot sa punto na hindi na natin makokontrol itong mga ito, sila na ang kokontrol sa gobyerno natin. Kasi may mga tao na silang binabayaran. Maraming kasinungalingan. Sabi niya, anak siya ng kasambahay na pangalan ay Amelia Leal. Iniwan lang daw siya sa tatay niya pagkatapos siyang iduwal. Pero nung tinignan namin ang birth certificate niya, yung nanay niya na si Amelia Leal ay kasal pala sa tatay niya na si Angelito Guo. Natuklasan din namin na sa totoo, may 3 kapatid pa pala siya sa magkaparehong magulang. Pero take note ha, Sir Ted, DJ Chacha, nung nakaraang hearing, sabi niya, wala siyang kapatid. Inamin niya na lang ito nung hinarap na namin sa kanya yung ebidensya ng mga birth certificate at pati travel records nilang magkakasama. Kapwa incorporator din ang mga kapatid niya sa napakaraming negosyo.
O pati nasyonalidad ng tatay niya malabo din. Sabi niya, Chinese daw ang tatay niya. Pero pagdating sa birth certificate niya, Pilipino ang nakalagay. Tapos sa incorporation papers naman ng mga negosyo nila, Chinese ulit. Sabi naman niya nung nakaraang hearing, half Chinese, half Filipino daw. So ano ba ito? Multiple choice. At ito siguro nakaka-shock, no? Kahit isang matinong childhood memory, wala siyang maibahagi. So hanggang ngayon, sino ba siya talaga ang tanong? At bakit siya nagsisinungaling tungkol sa pamilya niya? Anong tinatago at bakit kailangang itago? Considering bilang public servant, transparency ang isa sa pinaka-basic at pinakamahalagang katangian. Kaya tataka-taka na napakalabo ng pagkakiladlan niya. Well, ang next po talaga ay yung executive session. Kasi meron po tayong mga government agencies, pati intelligence agencies, na nais sabihin ang higit na marami sa aming komite. Pero hindi pa nila masabi in open hearing. Dahil ito ay nagsimula sa issue ng POGO. Ang dami ng kumabit na masasamang issue nitong nakaraang ilang mga taon. At pagdating dito, sa POGO Hub sa Banban, andyan pa rin yung markers ng human trafficking, yung crypto scamming, yung sa mga dating POGO Hub na may aspetong money laundering, pati dito lumitaw. Kasi dalawa sa mga kasosyo ni Mayor Alice Guo dyan sa Zunyuan ay prime suspects pa pala sa pinakamalaking money laundering case sa Singapore. Kahit yung solong inaamin niyang kilala niya at kaugnay niya yung si Huang Ziyang na nakatakas nitong pangalawang raid ng PAOK sa Bamban, POGO Hub, napag-alaman namin na wanted din pala, fugitive o pugante din. Opo. So, itong money laundering, hindi lang yan yung but wait, there's more. May anggulo pa palang iniimbestiga yung ating mga government agencies ng espionage dahil sa mga anggulong surveillance at saka hacking na di umano, yung ilan dyan ay posibleng nagmumula sa Bamban. So ito yung mga aspetong POGO plus krimen plus paglabag sa karapatan ng mga kababaihan at menor de edad na Pilipino plus yung aspetong national security, aalamin namin ng mas malalim sa executive session para mas ma-finalize at mahubog yung aming mga resource persons at tanong sa susunod na hearing. Actually, yung PAGCOR uma-attend na po, Sir Ted, sa mga hearing namin at makakasama din po sila sa executive session. Dahil sabi po nung kanilang Chief Security, si Retired General Villanueva, mas malalim pa po ito kaysa sa napag-uusapan na sa hearing. Kaya inimbita din po namin sila na magsalita sa amin sa executive session. And sa tingin ko po, nakafocus pa rin malinaw yung komite ko sa investigasyong ito. Kami pa rin po sa tingin ko ay nasa tamang direksyon at hindi nalilihis. Kami po ay nagsimula at maya't-maya bumabalik pa rin talaga sa POGO. Nga lamang, nitong nakaraang mga taon, ang daming ipinanganak pa niyang mga kaugnay na issue mula sa POGO-related prostitution, hanggang sa illegal recruitment at detention, hanggang po sa maraming buwan na inilaan namin sa POGO kaugnay ng Pastilla scam, hanggat nag-evolve at dumako dito sa mga seryosong issue ng human trafficking, crypto scamming, yung money laundering at ngayon yung anggulong espionage. In fact, sometime during, kung hindi man yung nakaraan, yung second to the last hearing, nasagot nila sa amin na nakapag-issue sila in total dati ng mga 200 plus na mga lisensya. Pero ang karamihan nito ay isinuspinde nila, pero hindi nila masagot kung ilan sa mga sinuspinde ninyo ay aktual na tumigil. Kasi baka yung iba, tulad mukhang nitong Hongsheng na naging Zunyuan, ay nagpatuloy pa rin kahit sinuspinde na yung kanilang POGO license. And then eto na naman, parang bagong animal na naman yung IGL. Nagbago ba, humigpit ba yung regulasyon kaugnay niyan kumpara sa very sorry track record sa pag-regulate sa POGO? And in any case po, Sir Ted, DJ Chacha, para lang masabi ko, ang posisyon ko naman, tulad ng karamihan naming mga miyembro ng
Economic Affairs Committee, nung pinapanguluhan dati ni Sen. Chair Sherwin, pumirma po ako nung committee report niya na paalisin na yung mga pogo na yan sa loob ng 3 buwan. So, kumbaga, minsan nagsalita na ang Senate, ang aming sense, na dapat itigil yung pogo dito sa ating bansa. And I'm hoping na itutuloy yan ng majority na dinigin yan at i-adopt. And ilang beses ko ring na panawagan kay Presidente na mag-take din ng executive action. Kung mabagal man kami sa legislature, pwedeng umaksyon ang Office of the President na patigilin na yan at paalisin na yung mga pogo na yan.